Before, 80% of the basic salary ay napupunta sa ating mga alati o sa Pilipinas. Pero ngayon, effective January 25, 2025, Magna Carta for Seafarers, Republic Act 12021, Allotment and Remittances of Wages, Section 6. Basahin natin. Okay mga paps, magandang araw sa lahat. Para sa mga kabarko, seaman's partner, and parents, para po sa inyo yung video na to. Basahin natin. Nais ko po sanang idulog sa inyong tanggapan ang aking katanungan tungkol sa revision sa Magna Carta for Seafarers RA 12021 tungkol sa allocation and transfers of wages as outlined in Rule 7 Section 6. Bakit po kasama na ang fixed or guaranteed overtime sa 80% na kinukuha sa sahod namin para sa allotment? Di po kasi namin nakikita ang benepisyo nito sa mga seafarer kasi di po namin nakokontrol ang pagpapalit ng dollar sa peso. Kumbaga, mas pwede pa po sana naming makontrol ang exchange rate kung kami may hawak ng USD na kinikita namin. Sabi ni Sir Topper Lilo. Okay, Sir Topper Lilo, maraming salamat sa inyong pagdulog sa aming page o sa aking page. Mga paps, aware naman po siguro ang lahat, hindi pa naaaprubahan ang Magna Carta for Seafarers before 80% of the basic salary ay napupunta sa ating mga alati o sa Pilipinas. Pero ngayon, effective January 25, 2025, Magna Carta for Seafarers, Republic Act 12021, Allotment and Remittances of Wages, Section 6. Basahin natin. The allotment shall be at least 80% of the seafarer's monthly salary for the purpose of this IRR. The monthly salary shall consist of basic wage plus fixed or guaranteed overtime. So maliwanag na 80% of basic wage plus overtime. Yan ang mapupunta sa ating mga alati or sa Pilipinas. So ang tanong mo, Sir Topi, bakit pati OT kasama para daw makaipon tayo ng pera sa Pilipinas? Ang ayaw lang ng mga seaman, bakit pati overtime kasama? Mga paps, malaking bagay na rin ito. Kesyo, malulugi daw sila sa palitan. Pero basahin natin. The allotment shall be paid to the designated allates in Philippine currency at the rate of exchange at the time of remittance indicated in the credit advice of the local authorized Philippine Bank, which information shall be provided to the designated allates. So yun naman pala maliwanag, base sa rate ng palitan sa oras ng remittance ng bangko. So wala tayong dapat ipangamba. Halimbawa, kung ngayon ay palitan ng bangko ay 58. So 58 din dapat ang magiging palitan ng pera natin. Mga paps, sa dami ng seaman, mapa offshore, inland shipping, sa cruise, and cargo vessel, hindi lahat apektado. Yung iba, sanay na konti lang yung parte ng kanilang sahod ang napupunta sa barko at ang kanilang malaking parte ng sahod ay napupunta sa Pilipinas. Pero ang matagal talagang reklamo ng mga seaman ay lugi daw ang palitan from dollar to peso. Normally, ganun naman talaga ang nangyayari. Lugi sa palitan. Pero nakadepende na lang talaga yan sa kumpanyang kinabibilangan mo. Sa totoo lang mga paps, nakatulong pa nga ito Bakit? Dahil naka-indicate naman sa Section 6 na kung anong palitan sa bangko ay iyon ang susundin. Ngayon, depende na lang ito sa ating kumpanya kung ipapatupad ba nila o hindi. Sa dami ng kumpanya sa Pilipinas, swertihan na lang kung sa magandang kumpanya tayo mapupunta. May nasasagap akong chismis. Ang balita, mas mababa daw ang exchange rate ng office compare sa bangko. Yung iba naman, pinabawasan. At yung iba naman, ina-average sa isang buwan. At yung iba, sumusunod sa tamang patakaran. Tanong, Paps, what if gawin kong 100% dollar or sa dollar pumunta lahat ng sahod ko? Mga Paps, hindi pa pinapatupad ang Magna Carta for Seafarers. Naitanong ko na yan sa office, hindi daw pwede.
Pero mga paps, kung ganun ang mangyayari na pati ang fixed overtime ay mapupunta sa Pilipinas, may choice naman siguro tayo sa ating allotment form kung saang account mapupunta. Choose dollar account para hindi tayo nag-worry sa palitan. Or kung naghihinala kayo sa palitan ng kumpanya kung nasaan man kayo. Pero hindi ko lang alam kung ang ibang kumpanya ba ay may ganitong sistema, yung may dollar account sa Alati. So, ang magiging tip ko na lang sa inyo mga paps, kung kayo ay may 3 alati or 2, yung ₱1 or ₱2 and $1 account, mas lakihan nyo ang mapupunta sa inyong dollar account. At pangalawa, kung sakaling pauwi na kayo ng Pilipinas, meron kayong remaining salary. So, ipahulog nyo na lang ito sa inyong dollar account.